Dear Lady Love TV. Billionaires Love Temptations. Tunghayan natin ang ikalimang bahagi. Have you always worked with your lab? He asked distracted. Lumapad ang ngiti nito. You're already sleepy. Sorry. Go ahead and sleep. Napakunot siya at agad na umiling. No. Repeat your question. I'm not sleepy. Pero pagkasabi na yon ay napahigab siya. Maikli itong tumawa at natagpuan niya ang sariling ngumingiti ulit. Okay, so maybe I'm a little sleepy, but I can still answer your question. What was it again? Have you always worked for the lab? Ulit nito. Tumango siya. Yes, high school pa lang ako nagtatrabaho na ako doon. Pero part-time lang noon, syempre. Small tasks like encoding, stuff that would familiarize me with certain company procedures. Noon pa man ay alam na niyang doon siya magtatrabaho matapos niya mag-aral ng kolehiyo. Ang kumpanyang yon ang buhay ng buong pamilya niya. Nakangiti itong tumango. You are very dedicated. He could only smile. He tried to fight it, but then there was something about staring at Kyla Bath in early morning sunlight that was strangely relaxing. Bumigat ang talukap ng kanyang mga mata at hindi niya napigilan ang pagpikit. Hindi niya namalayan kung kailan siya nakatulog. Nang maalimpungatan siya, ay nakita niyang nakaparada na sila sa tapat ng isang gate. Kinusot niya ang mga mata at inilibot ang tingin. Foggy sa paligid at may mga pine trees sa gilid ng kalsada. Matabang niyang binalingan ng tingin ng katabi. Kyla was smiling innocently at him. I told you to wake up so we could take turns driving. Tumawa lang ito na para bang napaka-childish nung sinabi niya. Come on, ito yung address na sabi mong bahay ng auntie ko. Binuksan nito ang pinto sa side nito at lumabas na. Still a little annoyed, he got out of the car as well. Paglapit nila sa gate at sakto may lumabas din na babae mula sa loob. Ayon sa mga larawan na ibinigay sa kanya ng detective, ang babaeng ito ang tiyahin ni Kyla. Aunt Del? Rinig niya ang ngiti sa boses ng dalaga. Kunot noong napaangat ang mukha ng babae. Sino kayo? Kabaligtaran ng tono ni Kyla ang tono nito. Pero tila hindi yun ininda ng kasama niya. Auntie, it's me, Kyla. Yung pamangkin nyo. Mama ko si Hermie. Yung kapatid nyo. Nang marinig nito ang pangalan ay naningkit ang mga mata nito. Kapatid? Wala akong kapatid. Umalis kayo dito. Alis. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang hinagilap nito ang sako ng mga tuyong dahon sa gilid ng gate at sinaboy iyon sa kanila. Napatili si Kyla at agad niya itong hinila. Auntie! Anong auntie? Wala akong pamangkin. Namumula ang mukha nito sa galit. Huwag na kayong babalik dito. Kung hindi, ipapapulis ko kayo. Mabilis itong tumalikod at padaskol na binuksan ang gate at pumasok doon. Padaskol din itong isinara iyon. Pareho silang hindi nakapagsalita agad ng dalaga. Well, aniya at napahawak siya sa kanyang batok. That was dramatic. Kinagat ni Kyla ang pang-ibabang labi nito at humalukip-kip. She's just angry. We need to give her time. Come on. At hinila niya ito pabalik sa kotse niya. Pagkabasok doon ay pinaandar niya ang sasakyan at ipinarada sa isang eskinita sa kabilang kalye. Sa anggulong iyon ay tago sila pero kita pa rin nila kung sino ang lalabas ng gate ng bahay na sinadya nila. Don't worry. Kung ayaw ka pa rin niyang kausapin bukas, I'll talk to her. I'm sure if we offer her enough money, she should eventually listen to us. Mabilis na umiling ang dalaga. No need. Kinuha nitong isang duffel bag sa backseat. May inilabas ito mga poster, ilang DVDs at magazine. She smiled maniacally and he almost stepped back. I hired some detectives too, she said, beaming. Pinaimbestigahan ko rin si auntie para malaman ko kung ano yung mga hobbies niya. Sabi ng mga detectives, fan siya ni Bai Wongjun. So, I scoured the net for Bai Jongjun collectibles. Munti ka nang maubos yung savings ko dito ha. Mahirap makuha yung iba dito kasi may pirma niya. Maang lamang siyang napatitig sa yakap nito sa mga posters at DVDs. Bayong what? Oh my God, hindi mo kilala si Bayong Jun? Duh, Endless Love Winter Sonata, The Legend, Dream High? Seriously, saang bato ka nagtago? Tumawa ito. Sumimangot siya.
Well, sorry for being too busy at work. Lumapad ang ngiti ng babae at kahit anong gawin niya, hindi niya mapigilang mabawasan ang inis. Her smile was just too irresistible to remain unaffected. Sorry, I know how dedicated you are with work. You probably think this is silly. Nanatili siyang nakakunot. Wala siyang masamang opinyon sa pag-iidolo sa kung sinong artista pero talagang hindi siya mahilig doon. He never really had time for it. Kahit noong bata pa siya ay hindi siya mahilig manood ng TV. He could not remember being eager to watch wrestling or cartoons. Kung hindi siya nag-aaral, nagtatrabaho siya. He supposed he never had the time to be a child. Napakunot siya roon. Hindi niya gusto ang pinupuntahan ng isip niya. Ibinalik ni Bright ang atensyon kay Kyla. So, you think you can bribe your aunt? Aniya, it's not bribing. I'll just sweeten her up a little. Depensa nito. Right. She pouted and he grinned. Iniikot nito ang mga mata. Come on, let's try again. At binuksan nito ang pinto para lumabas pero pinigilan niya ito. I think it's better to let your aunt calm down first. Bukas na natin siya puntahan. We need to strike while the iron's hot. Kailangan natin daanin sa gulat. At mabilis na itong nakalabas ng kotse. Nagdo-doorbell na ito sa gate nang makalapit siya. Napakagatlabi siya. Matapos ang panlimang doorbell ay bumukas ang pinto at humantad sa kanila si Medusa, aka Aunt Del ni Kyla. Humuka ang labi ng dalaga pero ininahan ito ng tiyahin na kaharap na nila sa gate. Sinabi ko nang umalis na kayo. Tatawag na ako ng pulis. Tatalikod na ito pero naitulak ni Kyla ang gate. Tinulungan na lamang niya ito. Sandali, Aunt. Please listen. Sinabi ko nang umalis. I have signed posters of Bai Jong-yoon. Ipapapulis ko na. Natigil ito sa pagsatsat ng marinig ang pangalan na binanggit ni Kyla. Malanghel na gumiti ang dalaga. May DVD din ako ng Taiwang Sashinji. Original copy, Auntie. Hindi pinirata. Ipinasubtitle ko pa. Hard subbed siya. Naningkit ang mga mata ng tiyahin nito pero itinigil na nito ang pagpapalaya sa kanila. Napatitig ito sa dalang poster at DVD ni Kyla at nakita niyang tila ito bata na nakakita ng papi sa pet shop. Muntika na siyang tumawa. He could not believe this. Iyon lang ang kailangan para paamuin ito. A couple of posters and DVDs. Pero tila nahimasmasan si Del. Umiling ito at pilit ulit siyang itinulak palabas ng gate. Nagmamatigas pa rin si Kyla. May DVD din ako nung unang-unang series niya. Pati yung highest rating series ever sa Korea na the first love niya. Meron din ako. Original din, Auntie. Promise, may interview pa sa dulo. Napaawang ang bibig ng babae at napabuntong hininga na lang. Kyla smiled like an angel. Here, Aunt. They are yours. Maingat nitong isinabit ang holder ng paper bag na naglalaman ng mga posters, DVDs at magazines sa kamay ng tiyahin nito. Masaya itong umiti sa babae pagkatapos ay humakbang paatras. Napansin niyang pareho silang napakunot ng tiyahin nito sa ginawa ni Kyla. Hindi ko alam yung nangyari sa inyo ni Mommy. I tried to ask her but she wouldn't tell me. But I hope we can sort it out. It's nice to meet you, Auntie. Babalik kami bukas. At nakangiti siya nitong hinila palayo sa gate. Wala siyang nagawa kundi ang sumunod dito. Napalingon siya sa gate at nakita niyang nandoon pa rin ang tiya nito. Maang na nakatitig sa kanila. Pagkapasok nila ng kotse ay nakatingin kinawayan ni Kyla ang nakatatandang babae. Pinaandar na niya ang sasakyan paalis doon. Nasa main road na sila at nakangiting nagham ang dalaga. Sandali niya itong sinulyapan. Akala ko strike while the iron's hot. Lumapad ang ngiti nito at kumislap ang mga mata. Yup, pero kailangan painitin na natin ng kaunti. We've already made an impression. We'll keep going back. We need to surprise her. Oh wait. Napalapit ang mukha nito sa bintana at napatili ito. Can you pull over for a minute? Gulat niyang sinunod ang sinabi nito. Mabilis nitong itinulak pabukas ang pinto at bago pa siya makakurap, ay nakatakbo na ito sa isang malawak na damuhan na para bang may nakita itong pot of gold doon. Kyla, what are you doing? Nakasunod siya agad dito. 10 minutes lang. At sa kanyang pagkamangha ay bigla itong humiga sa damuhan. Napaawang yung mga labi niya. Masaya itong itinaas ang mukha sa langit habang nakapikit. Ilang segundo na siyang maang na napatitig lang dito bago siya nahimasmasan.
Malawak ang damuhan at may maliliit na bulaklak na nakakalat sa pagitan ng mga damo. Nakahiga si Kyla sa gitna ng parang na iyon. Nakapikit ito at nakangiti habang nakahiga. Nasa gilid ng kalsada ang malawak na damuhan pero medyo liblib ang parteng iyon. Walang masyadong bahay sa paligid at wala ring masyadong sasakyan na dumadaan. He stared at her dumbly. "What are you doing?" Lumapad ang ngiti nito. "Sorry, but I saw this field. I couldn't help it. The grass feels so soft." Pumikit ito na tila ninanamnam ang pakiramdam na iyon. Nagmulat ito ng isang mata. Then she giggled like a child. "I won't take long." She was looking at him with her soulful eyes. "I just want to feel the grass a bit longer." Muli itong pumikit pagkatapos ay humugot ng malalim na hininga. Papalubog ng araw at pinaliguan ng sinag na iyon ng damuhan at si Kyla. Nanatili lamang siya nakatitig dito. The way the dying sunlight caressed her skin was distracting. She looked like a forest nymph as she lay down there, smiling peacefully beneath the red gold light. Napailing siya sa sarili at napaupo sa tabi ng dalaga. He grumpily stared at the glass. He did not like the face that was so attracted to her. Dahil sa hamog ay medyo basa ang damuhan. Sigurado siyang mapuputikan sila sa ginawa nila. Pero tila walang pakialam si Kyla. She looked every content. Napakagatlabi na lamang si Bright. Tingin niya ay siya ang talo kapag nanatili siyang inis. "Sorry about this. Problema to ng lolo ko at tinadamay kita sa gulo." Aniya pagkaraan. "Actually, I should thank you. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko malalaman na may auntie pala ako. The least I can do is assist you so you could know more about my lola." Sumulyap siya rito at nakita niyang nakatitig ito sa papadilim na langit. Tumitig siya sa mga ulap. Tila isang mamahaling larawan ang langit. Nagahalo yung kahel ginto, asul at pula sa malawak na kalangitan. Ibinaling niya muli ang tingin kay Kyla at nakita niyang tumatamis ang ngiti nito sa labi. Yung iba, ayaw nila ng sunsets. Sabi nila malungkot daw, mas maganda raw yung sunrise. Siguro kasi sunsets are like endings, but endings aren't really so bad, right? He could only shrug. Wala siyang opinion doon. He never really had time to watch either. Para ito sa mga unang beses na makasaksi siya ng sunset. Pumapasok siya sa opisina madalas bago pa sumikat ang araw at matagal nang nakalubog iyon kapag umuwi siya. He supposed he was just too busy to even glance at the sky. Sa isiping iyon ay bahagya siyang napakunot. He frowned at the pretty sunset. So, what if it's about to end? Humalo ang tinig ng dalaga sa malamig na hangin. If you gave all your and did your best to enjoy the day, then it really doesn't matter if it's about to end, right? What matters most is that it happened. Tumitig siya rito. Muli itong napapikit, ngunit may isang maliit na ngiti ito sa mga labi habang unti-unting nawawala ang liwanag ng araw. Pinanood niya ang huling bakas na liwanag sa mukha nito. Nagmulat ulit at tumitig sa kanya. Malamlam at maamo ang mga mata nito sa ilalim ng madilim na langit. Bumangon ito at umayos ng upo sa tabi niya. Itinaas nito ang isang kamay at hinaplos ang kanyang pisngi. Hindi niya napigil ang pumikit at ibaling ang mukha sa mainit nitong palad. "Is it okay if I kiss you?" Mahina ang boses nito. Nagmulat siya ng mata at tumitig sa dalaga. May isang maliit na ngiti sa labi nito at hindi niya napigil ang maliit ding pagngiti. "You've never really asked before." Lumapad ang ngiti nito at naramdaman niyang lumawak din ang pagkakangiti niya. Marahan siyang hinila ni Kyla para bumaba ang mukha niya sa mukha nito. Hinayaan niya lang ito. He closed his eyes as their lips touched. Her lips parted beneath his and he slipped his tongue inside her mouth. Her fingers curled at his nape as they tasted each other. Pumulupot ang isa pa nitong braso sa kanyang leeg at hinapit din ng braso niya ang baywang nito. Marahan niyang idinikit ang katawan sa katawan ng babae habang nakahiga ito sa damuhan. Then he was nudging her thighs apart, situating himself between her legs. She softly moaned and arched her body to his. He pressed his hardness in her soft moan, loving the way she felt beneath him. He bit at the lower lip. His kisses became rougher until he had to pull himself away from her. Hinihingal niyang ipinatong ang noo sa noo nito. "I think we need to get to our cabin." Naramdaman niyang tumango ito.
Nagmulat siya at tumitig dito. Sa kaunting liwanag galing sa buwan at mga bituin, naaaninag niya ang pamumula ng mga pisngi ng dalaga. Nakaawang ang mga labi nito at kagaya niya ay hinihingal din. Hindi niya napigil ang sarili at muling ibinaba ang mukha upang marahang kagatin muli ang pang-ibaba nitong labi. Dumaing ito sa kanyang bibig at muli siyang lumayo. He got up. Humugot ng malalim na hininga para kalmahin ang katawan. Just a few kisses from her were enough to drive him crazy with desire. Nang kahit papaano ay okay na siya, isa kanya muling tiningnan ang dalaga. Mukhang kalmado na rin ito pero namumula pa rin ang mukha nito. He dropped onto his knees in front of her. Hindi niya napigilang hagurin ng likod ng kanyang mga daliri ang mainit nitong pisngi. Let's go? He asked. Muli itong umiti sa kanya. Okay. Tumayo siya at tinulungan din itong tumayo. Nauna itong naglakad sa kanya. Bahagyang umiimbay ang mga braso habang naglalakad. Napatitig siya sa kamay nito. He suddenly had the overwhelming urge to hold her. Nahilot niya ang noo habang naglalakad siya sa likuran nito. He really needed to get grip of himself.